Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay MicroStrategy founder says Bitcoin is the best strategy amid latest 169 BTC purchase. Ayan na naman, bumili na naman po ang MicroStrategy ng Bitcoin. Yan po ay umaabot sa 169 na Bitcoin ang kanilang nabili. At maliban po rito ay naglabas po ng pahayag ang founder ng MicroStrategy kung saan ay sinasabi po niya na si Bitcoin ang pinakamagandang strategy or pinaka-best na strategy at aalamin po natin ang kanyang dahilan kung bakit niya nasabi ang bagay na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang nakikita po natin sa larawan na ito ay walang iba kundi ang founder ng MicroStrategy. Siya po si Ginoong Michael Saylor. Yan. At siya po mismo yung nakapagsabi na ang best strategy ay si Bitcoin. Yan, Michael Saylor, the founder and chairman of software company MicroStrategy, characterizes Bitcoin as the best strategy following the company's latest 169 BTC purchase. Kaya ayan po ulit, tulad ng aking sinabi kanina, ay ayan po si Ginoong Michael Saylor. Siya rin po ang founder ng MicroStrategy. Ayan, isang software company. At ayon po sa kanya ay itong si Bitcoin ang tinuturing po niyang best strategy. At sinabi po niya ito pagkatapos pong bumili ang kanyang kumpanya ng 169 na Bitcoin. Yan, MicroStrategy stock outperforms Bitcoin in other tech giants. Yan po ang matindi rito kay MicroStrategy na higitan po niya sa performance ang halos malalaking mga ibang mga kumpanya. Ayan, at mga investment, mga indices katulad ni Bitcoin. Yan, since the company pivoted to Bitcoin on August 10, 2020, MicroStrategy's stock price has increased by a whooping 1,206%, outperforming the shares of other tech giants like Nvidia. Yan, ganyan po katindi ang stocks ng MicroStrategy ngayon. Umangat po ito ng 1,206% at nahigitan po niya ang mga tech giants na katulad po ng Nvidia. Yan, meron po tayong chart dito na siyang nagpapakita kung gaano po katindi ang naging performance nitong si MicroStrategy, kung paano po niya na-outperform ang ibang mga tech giants. Yan, pagdating po sa in comparison po sa mga key assets at mga indices katulad ni Bitcoin ay ayan po. Itong si yan yung unang bar natin dito ay yan po ang MicroStrategy. Yan, ang kanyang naging performance ay lumago po siya ng 1,206%. At yan yung una po rito ay si Bitcoin. Si Bitcoin lamang ay umabot lamang po ng 442%. Yan, yung sunod ay ang S&P 500 na 64%. Nasdaq 60%, ang gold 19%, yan, silver ay negative 1%, bonds ay negative 18%. Kaya ayan, lamang na lamang po itong si MicroStrategy in comparison sa mga key assets at mga indices. Yan, in comparison naman po ito sa mga malalaking mga tech companies or stocks ng mga malalaking tech. Yan, tech industries. Yan, in comparison po, ang pinakamalapit po dito kay MicroStrategy ay ang Nvidia, 948%. Yan, pero in comparison pa rin po kay MicroStrategy ay lamang na lamang po ang performance ni MicroStrategy in comparison dito kay Nvidia. Sunod ay si Tesla, 145%. Si Google ay 131%. Si Microsoft ay 101%. Si Apple ay 97%, Meta 81%, Netflix 30%, Amazon ay 19%. Kaya ayan, layo po ng agwat nila dit in comparison kay MicroStrategy.
Yan, parang yung yung pinakamalapit lamang po na dito ay si Nvidia. Bitcoin Holdings. It bears mentioning that MicroStrategy purchased 169 BTC worth $11.4 million in July. As of July 31, 2024, MicroStrategy holds a total of 226,500 BTC. Kaya ayan po ngayon yung latest na purchase or pagbili ng MicroStrategy ng kanilang Bitcoin holdings. Nito pong nakalipas na buwan ng July ay bumili po sila ng 169 na amount ng Bitcoin. At yan po ay nagkakalaga ng $11.4 million. Kaya yan, ang total na po ngayon or ang update na po ng kanilang Bitcoin holdings as of July 31, 2024 ay umaabot na po ito sa 226,500 na Bitcoin. At the current exchange rate of $65,054, MicroStrategy's 226,500 BTC are worth $14.73 billion, reflecting a 76.61% increase from their original purchase price. Ayan. Kung ang pagbabasihan natin ay ang kasalukuyang presyo ngayon ni Bitcoin na naglalaro sa presyong $65,054, ang Bitcoin holdings ng MicroStrategy na 226,500 BTC ay nagkakahalaga po ito ngayon ng $14.73 billion. Kaya kumita po sila or lumago po yung kanilang investment dito ay Bitcoin ng 76.61%. Kaya ayan, ang galing. Kaya ayan, malamang ayan po talaga yung pinakadahilan kung bakit nasabi ni Ginoong Michael Saylor na ang best strategy ay si Bitcoin. Ayan, para mahigitan or ma-outperform yung ibang mga yung kanyang ibang mga kakompetensya. Despite its hefty Bitcoin holdings, the software company still plans to raise $2 billion to acquire more BTC. Yan, ganyan po talaga katindi ang software company na ito or si MicroStrategy. Meron pa po silang plano na patuloy pa rin po sila sa pagbili ng Bitcoin. Yan, plano po nilang kumalap ng $2 billion para gamitin or para gamitin na pambili ng mas marami pang Bitcoin. Kaya ayan, Bitcoin maximalist ang tawag po diyan. Kaya yan po yung strategy ni Ginoong Michael Saylor or ang MicroStrategy. Bili lamang po sila ng bili ng Bitcoin at base nga sa kanilang performance ay ayan na nga, nakikita naman po natin sa kanilang performance na lumalago naman po sila or yan, yung kanilang performance ay nahigitan po nila ang mga malalaking key assets at saka indices at mga big tech stocks. Ayan, at ang mukhang nakatulong po dyan ay yung kanilang pag-i-invest dito kay Bitcoin. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.